Alright, mga kalyabe. Ayan, kagigising lang po natin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, medyo tinanghali po ako ng gising. Gawa nga ng kagabi ay nag-rescue po ako sa Alawa Expressway, sa South Luzon Expressway. So sayang, sa kakamamadali ko, nakaligtaan ko yung aking camera. Ayan, so pero okay lang, at least mayroon pa naman akong pang-upload na iba. So ito mga kalyabe, ipapakita ko ngayon sa inyo yung makina nating gagawin na naman sa ngayon. So hindi lang po ito isa, kundi marami po akong makina ngayon na naka-ready na. So gagawin natin para ipapakita ko sa inyo yung mga naging problema, para maging alam ninyo kung ano yung mga dapat gawin kapag ganon yung mga nangyayari sa mga makina ninyo. So para malaman natin, tara and let's go! Alright mga kalyabe, so ito na yung makina ng ating gagawin. Ayan. So dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo yung naging problema dito sa loob ng makina na ito. Ayan. So dito, may tinignan na ako dito na tawag nito. Ayan. Ayan siya. Ang laki kasi ng play nito. Ayan, kung napansin nyo. Ayan. So may alog na yung kanyang side crash. Ayan o. Ayan. Yan mga kalyabe, ang mararamdaman po ninyo sa inyong mga sasakyan kapag yan na may tama, magugulat kayo bakit minsan tumitigas na yung inyong mga clutch. Ayan, biglang titigas, biglang lalambot. Ayan, ito po yung dahilan yan. Ayan. Kapag ganyang senaryo na mga kalyabe ang nangyayari sa ating mga makina, huwag na po natin patagalin, huwag po nating antayin na maputulan pa po tayo ng crankshaft or sigunyal. Ayan. So kapag diyan kasi napabayaan natin, maaari may tendency na mapuputulan pa po tayo ng ating sigunyal. So laki na po ng play niya, no? Ayan. So ang kanyang problema niyan is yung kanyang side crash washer, kung tatawagin. Sa mga bearing niya, check natin to, makikita ninyo kung may tama yung ating crankshaft or wala. So mamaya babakasin ko to yung kanyang main bearing at saka yung Conrad bearing para makita ninyo na kung ano yung kalagayan ng bearing nito, kung pwede pa ba or hindi na. So para malaman ninyo at kung ano din ang pwedeng maging dahilan. So sa mga ganitong senaryo mga kalyabe, ang bagsak talaga ng makina is general overhaul. Ito po mga kalyabe, makina po ito ng binabody repair natin na Toyota Lightis. Ayan, yung nire-restore natin ngayon. Kasama po ito sa package deal natin doon sa may-ari. Ayan, engine general overhaul. At yung kanyang camshaft naman, ayan. Ano yung kanyang rocker arm naman, ayan, putol yung kanyang slider pin. Ayan, ito po mga kalyabe, ito yung kanyang slider pin. Ayan, ito yung kanyang mga rocker arm. So ang nangyari sa kanyang slider pin, dahil nga hindi siya nasusuplayan ng langis ng maigi, kumapit. At ito ang nangyari, naputol yung kanyang slider pin. So ito, inaantay ko pa kasi in-order to. In-order ko ang slider pin na to. Sa rocker arm naman wala namang problema. Ang slider pin lang talaga. Ayan, ito ang tinatawag natin na slider pin. Ayan, rocker arm slider pin ng 4K. So sa L300 mayroon din yan. Ayan, tapos dito kasi yung kalyabe, ang nangyari kasi loose thread tong mga tornilyo ng pinaka slider pin. Kaya ang nangyari, umangat siya
hindi siya naging pantay. Ayan, hindi siya naging pantay kaya naputol. Kaya dapat dyan mag-o-oversize tayo ng thread or magre-retread tayo dyan at gagamit tayo ng adapter, yung Tox adapter ng ng tornilyo. Mag-o-oversize tayo ng butas niyan, tapos gagamit tayo ng adapter. So papakita ko rin sa inyo kung anong mga gagawin natin dyan para at least alam niyo kung ano yung naging problema. Ay, hindi pala mga kalyabe, ito pala ay palitin ng cylinder head. Hindi ko nga pala nakaligtaan ko. Muntik ko na makaligtaan kasi mga kalyabe, hindi na siya pantay. Ayan, dito wala na siyang groove na ganito. Ayan, so hindi na siya pantay. Ngayon, ang mangyayari dyan ay magkakaroon po yan pag yan ay pinarepace ko pa. Ang mangyayari dyan mga kalyabe ay magiging high compression na siya masyado. So maaring maumpog pa dyan yung ating piston. Yan, maaring uumpog pang piston natin dyan. Pero kasi mga kalyabe, hindi na talaga pantay at sagad na yung kanyang reface. So kailangan na talagang palitan. Magkakaproblema pa rin kasi mga kalyabe kapag yan ay pina-repace lang natin. Ayan. Tapos ito, piston rim palit, connecting rod bearing palit, main bearing palit, side truss palit. Ayan. Tapos ito, ang mangyayari dito mga kalyabe, kukulayan po natin to, yung block niya at saka yung crankcase, para maging mukhang bago na yung makina na ito. So dating ganito yung itsura niya, pag naayos na to natin ay magiging mukhang bago na siya. So parang brand new na naman to, titingnan. Yan, lahat lilinisin niya, pati loob niyan lilinisin talaga yan. Ayan. Tapos yung kanyang carburetor, kasi na-stock to ng matagal, taon na ka-stock to. So ito ay tatry muna natin linisin. Kung kakayanin natin i-overhaul, overhaul ko muna. Pag hindi na, magpapalit na rin tayo ng carb. At yung kanyang intake manifold, ayan, intake at saka exhaust manifold, magkasama kasi yan mga kalyabe. Papapalitan na natin ng ito, yung buhay na yung kanyang EGR. Ayan, bubuhayin na natin. Ito na yung papalit natin, buo na. So yan ang ating gagamitin, buong assembly na na intake manifold at saka exhaust manifold. Ayan, pero ito wala na to, kakalasin na to kanyang carb na to na luma. Magpapalit na tayo ng bago. Ayan. So yun sa mga kalyabe. Ayan, ito yung kanyang body nito. Ayan, dito mga kalyabe. So yung kanyang body is ito. Ayan. Ito po. Ito yung kanyang body, yung binadi repair natin. So medyo malumi pa to, hindi pa to totally malinis pa. Ayan. So dyan, dito yan isasalpak mga kalyabe. Ayan. So dito, ayan, tatanggalin pa to kasi may mga nagbibitak-bitak na pintura to. Ayusin pa natin to. Tapos dito, ayan, ayos na to, nahabol na. So yung portion na lang na yan, yung hinahabulan pa natin ng masilya. Ayan, kasi may mga siya, may mga dents siya mga kalyabe. Yung dents niyan kasi mga kalyabe, hindi mo makikita basta-basta kapag hindi mo nilapatan siya ng primer. So katulad nito, ayan, yung parang akala mo ilubak-lubak sa
mukha ko. Oh. Ayan. So, yan, hindi mo yan makikita masyado. Kapag naliha mo kasi yan, hindi mo masyado makikita doon sa sa actual kapag hindi mo binugahan ng kulay. Yan, kaya yan ang ginawa natin. Binugahan muna natin siya ng primer, tapos maglalapat pa tayo ng tawag ito masilya, tapos uulit-ulit tayo. So liha, ulit, tapos hanggang sa makuha natin yung perfect niya na forma. Ayan. Ayan siya, ganyan talaga siya. Tapos dito okay na to, wala na tayong problema dito. Ayan. Ito. Yan siya. Ayan. Kung napansin niyo yung dating bulok dito, ayan, kung nakita nyo yung previous video ko dito, bulok to, bulok na bulok to. To, bulok na bulok to. Pero ngayon bago na yung yero niyan. Bago na yung ginamit na yero. Ganon din dito mga kalyabe. So dito may mga portion yan dito na na body repair natin. Ayan dito. Ayan siya. Tapos yung mga wirings na ito baklas lahat to. Ayan, lahat ng mga wirings, pati dito mga kalyabe, pati dito, ayan, papalitan natin mga wirings nito, yung mga harness wirings nya, ayusin to. So yung mga, kung napapansin niyo magugulo yung wire nya, ayan, ayusin lahat yan, papalitan para maging maayos. Ayan mga wire na yan, tanggal lahat yan. Tapos itong transmission, ayan, ayusin din natin yan para maging mukhang bago siya. Ayusin lahat yan. Tapos ito undercoat, undercoat pa po yan. Lahat, halos lahat ng ano dito ay magiging bago. Ayan. Paglabas nito ay kulay asol pa rin siya mga kalyabe, pero ibang kulay na yung gagamitin. Ayan. Right mga kalyabe, balik na naman tayo dito sa makina, no? So dito kukuha lang ako ng gamit para bubuksan natin to, makita na natin yung mga bearing nya. Ayan. So para makita ninyo pati ang side truss nya at kung ano yung lagay ng kanyang side truss washer. Right, so kukuha lang muna ako ng gamit. Alright mga kalyabe, ayan. So dito mag-oversize na tayo ng kanyang connecting rod bearing kasi may play na po ito. Ayan. So baka gagamit na tayo ng 0.25 na bearing, 0.25 din dito. So ipapamasin shop natin to. Ayan. Ipapamasin shop natin to para wala na siyang play. Ayan, laki na ng play na alog niya. So ito kasi mga kalyabe, may tendency na yan ang dahilan ko minsan kung bakit nagpabago-bago siya ng minor. Ayan yung compression niya, hindi ito. Ito lang. Yabi lang. Ayan, kasi imbis na iumpog niya, ayan, lumalagatog to. Ayan, isa rin sa dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng engine knocking. Ayan, yung play nito. Maluwag lang yan. Nabaklas na yan eh. Ayan. So yan lang ang kanyang bomba.
oil pump mga kalyabe. Ito yung kanyang oil pump. Ito na. 14. Maluwag na yan. Niluwagan ko yan nakaraan eh. Ayan, papakita ko, para mapakita ko lang sa inyo mga kalyabe yung itsura ng kanyang side trash washer. Ayan. So ayan mga kalyabe, oh. Ito yung kanyang itsura ng bearing niya. So walang tama yung main bearing. So may gas-gas na rin. Ayan, may hairlines na siya. Ayan, kung napansin nyo, hairlines na. So ito, mag substandard na tayo ng ating substandard and 0.25 oversize pala, hindi substandard, oversize. Ito yung mga kalyabe, itong nangyari sa kanyang side truss. Ayan. Ayan siya, pinabunuhan, no? Gagamit tayo dito ng oversize na side truss. Build up yan, build up. So isipin niya mga kalyabe, yan po yung naging dahilan kung bakit siya nagkakaroon na ng play. Ayan, gas na. So ito ay papamasin shaft talaga natin. So nakita nyo mga kalyabe, sa connecting rod naman, ayan, kung nakapansin nyo, hindi na kailangan baklasin kasi yan, alog na. Ayan, may lagutog na yan. Kasi gawa nga ng pumalo-palo yung kanyang side truss. Pati ito, napiktuhan bearing dito. Ang laki ng laki ng play. So ayan mga kalyabe, no? Yan ang mga ating mga gagawin. So ito ay mamaya babaklasin na natin lahat yan. Papakita ko sa inyo yung mga dapat natin palitan. Alright.